Yes, magandang good morning sa ating lahat. Pasimulan natin ang ating umaga sa isang magandang bersikulo na may kaugnayan sa kalikasan. Ito ay makikita natin kung gaano tayo ginagamit ng Diyos sa ating kapaligiran. Bakit? Kasi ito ang aking devotion ngayong umaga. Kasi gagawa tayo ng incubator. Sayang po kasi yung mga napoproduce na mga itlog ng aming mga manok. Kasi halo-halo sila at kumisan may napipisa, hindi sila sabay-sabay. So mamaya pakikita ko po sa inyo yung ating DIY na incubator. Pero bago lahat, basahin natin sa banal na kasulatan ng Kawikaan chapter 12 verse 10. Ganito ang sinasabi: kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay mabagsik. Ay, inuulit ko po, kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay mabagsik. Alam naman natin na ang mga hayop o alaga natin ay biyaya ng Diyos. Ito yung isa sa ipinamahala sa atin. Kaya huwag tayong mga masyadong harmful sa ating mga alaga. Maging mabait tayo sa kanila. At yan yung mga tinatawag na pwede nating maging alaga o pwede nating pagkain natin ito. Kaya po pwede natin itong pagkakitaan at pwede natin itong sa madalit sabi, ito ay isa sa mga biyaya ng Diyos sa ating kapaligiran. Anyway, kasama ko po si si Marimar, ay Michelle po pala, Michelle ang pangalan. Kaya ngayong umaga na ito ay pahalagahan natin kung ano meron tayo. So dito ipapakita natin yung DIY natin na incubator at sa abot na aking makakaya ay sana ay mas maganda yung kalabasan ng gagawin po natin. Pero bago doon, pinapaalala ng ating Panginoon, kailangang mabait tayo sa lahat ng mga hayop na alaga natin. Kaya magpalain tayo ngayong umaga at tunghayan po natin yung ating gagawin na incubator. Amen. Amen. Yan, good morning sa ating lahat. At meron tayong i-DIY. Anyway, salamat sa mga vlogger o YouTuber na nakuha ko ng idea. At simple lamang ito, pero may iba't iba silang pamamaraan kung bakit gagawin natin ang incubator. Kasi may mga manok kami dito, native na manok lang siya, at mayroon ding mga ibang lahi na manok. Sayang yung mga naiitlog nila na napoproduce nila, although nahahalinghiman, pero hindi sila nagsasabay-sabay na papisa. So kaya ngayon, dahil sa social media madali na mga ganito, pero para sa aking mga subscriber o yung magsusubscribe pa, ito po yung mga simpleng pamamaraan at makakatipid tayo dito kung meron tayo sa ating paligid na mga gamit. Katulad po nito, kung makikita nyo po, ito yung mga old styro namin. Dati namin pong ginagamit ito. Pag kami umaalis ay lagayan po namin ito ng, halimbawa napunta kami Pangasinan, ginagamit po namin ito para ma-preserve yung isda na pag-uwi lang dito sa Cabanatuan ay fresh pa ng konti. So sira-sira na po siya, pero gagamitan po natin ng packaging tape. Babalutan po natin ito para naman medyo presentable. So kung meron po kayo sa bahay po ninyo, pwedeng gamitin to para hindi na bumili. Mahal din po kasi ito, 300 plus. Hindi ko lang po alam ang sukat, kung ilan ang sukat nito. So yan po, isang kailangan po natin ito. Sabi ko nga, packaging tape, meron tayo. Electrical wire para dun sa wiring po niya, para mai-connect natin ang thermostat
temperature. Siyempre, gagamit tayo ng receptacle. Ayan, receptacle. Siyempre, gagamit din tayo ng electrical tape. Kailangan natin ng electrical tape. Siyempre, pag nagwa-wiring, kailangan mas secure tayo. Siyempre, hindi mawawala ang bulb. Ito kasi ang magpapainit. Ito po ay 25 watts. 25 watts po ito. So, gagamitin po natin yan. Ano pa ba ang mga dapat gamitin? Glue gun. Kasi kailangan natin ng glue gun at glue stick. Na kailangan maidikit po natin to sa styro mamaya. Kung wala po kayong glue gun, pwede naman yung glue stick. Pero gagamit tayo ng apoy. Ibig sabihin, kung may kandila kayo, pwede natin at painitin ito para gamitin po natin yan. So, siyempre, gagamit din ako ng soldering iron. Para sa ng soldering iron, hindi, ito gagamitin po natin mamaya pampainit. Kasi itong wiring ay gusto ko po na mas malinis yung wiring natin. Papainitan natin to para diyan po natin ilalagay yung wire po natin. Para masinop tingnan. So, yan po yung mga basic na kakailanganin dito. At isa pa po, yung aking in-order, ito po yung pinakamahalaga. In-order natin sa Shopee. In-order natin na heater temperature. Ayan. Unboxing po natin ng heater temperature. At saka ng ating fan. Ito. So, ito po yung fan na gagamitin natin. Ma-maintain yung init sa loob ng ating incubator o tinatawag na styrofoam. Ayan. So makikita po natin yan. Ito po siya. Specs niya ay 220 to 240. So ayan po. Saka na natin testing ito kung buo pagka meron na tayong instalasyon. So ito po, isa sa mga importante, ang heater temperature. Ito po ang magkukuman. At ito ang siyang pinakapuso ng ating incubator. Napakahalaga po nito. Ito po. Kung nakikita nyo po ang model na to, ay ito po kasi ay base lamang po doon sa mga marami na experience, ay kinuha ko rin po ang model na ito, temperature controller XX W3001. So mamaya po iseset po natin ito. Meron pong tamang pag-set nito at hindi lahat ay alam yung settings na ito, at ito ay napulot ko lang din sa isang mahusay na vlogger, kaya salamat sa inyo. At kahit sa bahay po ninyo ay pwede ninyong gawin ito, napakasimple lang at pwede ninyong pagkakitaan someday. Ito po ay mini lang po ito, at kumbaga personal, itatry ko lang po bilang OFW. Ay lalo na ako ay exit na, ay naghahanap tayo ng mga pwede nating simulan sa business. Kaya dito muna tayo, i-start po natin ito. Sige po, samahan niyo po ako. Ang unang gagawin po natin ay takpan po natin yung ating mga ito ng mas maganda yung ating packaging tape para naman kaaya-ayang tingnan. So yan po, natapos ko na itong takip na balutan, pero siguraduhin po natin na mas makapal dito sa gilid na ito para ito po yung isasara, para hindi masyadong
mag-o-open agad yung takip na ito. Pero hindi pa po ito tapos, binalutan ko lang. Ang ibig ko sabihin, lalagyan pa po natin dito ng salamin para at least nakikita natin yung loob. Pagka ito, bubutasan pa po natin ito. So, pinakita ko lang sa inyo, tapos ko nang matakpan. So, magsisimula naman tayo dito sa malaki. Ayan. Lalagyan din po natin yan, loob, at saka ayan po, nabalutan ko na uli. Yung loob, make it sure na lagyan natin yung ito gagawin natin pang ilalim. Kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan mas madali itong punasan pagka namimisan o sa panahon ng hatch niya ay madaling linisin ito. So, yan po, pinalutan ko na packaging tape. Yung mga hindi nyo na po nagagamit dyan na mga styrofoam na ganito, box, pwede po natin tayo mag-DIY. So, katulad po nito. So, kaya ayan, ay umpisahan na po natin. Itong takip naman ay lalagyan natin ng pinaka window niya, lalagyan natin ng glass. Sige. Nung nabalutan na po natin ay maglagay po tayo ng nagpainit po ako, soldering iron na ginamit ko para dito po natin ilalagay yung ating wiring. Dito natin patutuntunin yung wiring natin, thermostat controller papunta dito, diyan natin bubutas. Ito naman yung wiring papunta dito, papunta dito sa loob, sa ilalim, ayan, binigyan ko lang po siya dito kasi para walang makitang wire. Pag na-layout na natin dito ang mga wire nya, na kumpleto na natin yan, tatakpan ulit natin ito ng packaging tape para malinis tingnan. So, ito pong magiging itsura po niya kung sakali, pansinin po ninyo, ito yung pan, ito yung pan niya, lalagay po natin dito position ng pan, tapos ito pong ilaw, lalagay po natin dito yung ilaw. So kaya yung mga wiring nito, ilulusot lang natin sa ilalim para malinis siyang tingnan. Walang maraming mga obstacle dito na mga wiring. So kaya mamaya, sige po, itutuloy po natin. So ito basic lang naman po. At madali niya naman sundan kung sakali gagawa kayo na magwa-wiring kayo. Madaling-madali naman yung sundan. So, katulad nito, ang gagawin natin ay ano lang naman to.
Sabi ko nga sa inyo, maliit na wire lang ginamit ko dito dahil mahinang watts lang naman to. Pero doon sa mga malalaking incubator, standard po. Standard ang ating gagawin. Eh, tayo, mini lang to, mini. At testing lang naman natin to. Kaya testingin natin kung ito ba ay mag-click. Pag nag-click siya, saka natin lalakihan yung ating incubator. Kaya nga, mini lang to eh. Natin ay magwa-wiring na tayo sa ilalim. So, ito po, at saka ito, pagdudugtungin natin yung kanilang dalawang wire. So, sabi ko nga sa inyo, ito ay walang polarity dahil ito ay AC. Kaya, kahit magkabaliktad ang kanyang connection, ay walang problema ito. Procedure. So, papatungan ko lang to ng packaging tape. Malinis, wala tayong makikitang wire dyan. Wala tayong makikitang wire. So ito, kanyang temperature controller XH-W3001. Yan. Sa Shopee lang po namin ito nakuha. So ito po, ayon po dito sa kanyang mga specs ay input. Ibig sabihin itong pula at saka item ay 220. So ito pong output, itong kulay black at saka yellow, ito yung papunta doon sa fan at saka doon sa ating ilaw. At ito naman po ang kanyang room temperature. Ito po ang magkukuman ngayon kung paano ito gagana. Pero mamaya natin ito pagaganahin.
Kung mapapansin po ninyo ay na-fix ko na itong temperature controller. Pati wiring niya ay i-fix ko na po siya sa mga unang binutas natin na gamit natin ng pampainit o soldering iron. Ganito. So, ito na po yung wiring niya sa ilalim. Hindi na po nakita ang wire. Ito po yung papunta na po ito sa ating outlet. So, ayan po. Magbabalik po tayo at iseset po natin ngayon ang temperature ng ating temperature controller. At ito, may takip na rin siya. Temporary takip po. Meron na rin siyang, ang purpose po nito para makita natin yung loob o anong itsura na niya. Kaya meron tayo, kahit naman wala yan, kung pwede yan. Pero maganda na yung meron tayo na. So kaya ngayon, titingnan natin kung paano mag-set nito. So bago yon ay siyempre testingin muna natin kung may ilaw, yung fan at saka itong ilaw, kung gumagana siya, kung nagpa-function. So, kaya po, ayun yung hangin. Siyempre hangin papunta rito at meron na rin siyang butas dito. Humihigop siya ng butas sa likod. May butas na rin tayo dito sa ibabaw. May butas tayo sa likod para napapalitan yung circulation niya ay mas maganda po siya. So out of settings po itong ating kung mapapansin nyo yung ating thermometer temperature controller. Ngayon pa lang po natin siya iseset. Sige po, tingnan po natin kung paano natin ma-set ng mas mabuti at para mas maintindihan natin. Tingnan po natin. Yan. Tingnan natin. So, para mas accurate siya, gagamit po tayo ng tubig na may yelo. Ibig sabihin, malamig po ito. Ang purpose po nito ay para mas accurate po yung ating room temperature, para makita at ma-set natin ng mas mabuti. So ito po siya sa isang lalagyan. Tapos ngayon, siyempre ito yung sensor ng ating controller. So ilulubog natin to. Ilulubog natin sa yelo, tubig na may yelo. At kailangan po natin to ma-set natin sana hanggat maaari. Kung kakayanin natin ng 0 o kaya 0.2, 0.3, okay na po yun. Tingnan po natin. At makikita po ninyo, bababa ito. Yan. Cooling down na po siya. 8.1. Yan na po siya. 5.0. 3.1. Yan na po siya. 2.7, 2.6. Siya, ayan, tingnan niyo po. Ayan, tingnan natin. Ayan, nagbabago na siya. 2.3, 2.2. Parang ano po parang kulang pa sa lamigata ito Kailangan nating maabot natin, ma-reach natin yung point something. Hintayin natin siyang bumaba. Ang ating temperature 1.6. Pababain pa po natin ang gusto. Pababain natin ang gusto. Yan.
para makita niyo yan. 1.4, 1.3. $1.2. Yan. Baba na siya. So 0.4, 0.3, 0.2. Oh, 0.1. Ayan. Maganda po yung ano natin, 0.1. Oh, no, 0. So pag nag-0 siya, kailangan i-press natin, dalawang press. Kailangan hanapin natin yun, no? Yun, 2-0. Yung pinaka-yellow. Yan, nasa 0 tayo. Okay. So, tanggalin na po natin. Maganda yung settings ng ano natin. 1. So, kita nyo po, ay tingnan nyo, ang kung mapapansin po ninyo, ay bumabalik na siya. At tinanggol ko na po doon sa pinaka-yellow niya. So, ang gagawin naman natin ngayon ay i-set natin paano mag-set ng temperature. So, ito po ang sensor niya ay ipapasok ko na po doon sa loob. Papasok ko na po siya para hindi na maabala. So, yan po. Sa loob na siya. Sa loob na. So, ayun na po siya sa loob. So, kasalukuyan tumataas yung ating temperature. Tingnan po natin kung saan naabutin. So, nakuha naman natin kanina yung 0 o nag-negative 1 pa nga siya. So, ayan. 30.1. So, ang gagawin po natin, dun sa pinakamababang settings, ang magiging settings po natin ang gagawin po natin settings ay 37.0 yung on. Then, yung kanyang off, 37.8. Try po natin yan. Pero ngayon, iset muna natin siya sa 37.0. Yan, taas natin. Taas natin. Gawin natin 37. Bago pa lang kasi, kaya medyo matagal yung ating settings. Hintayin nyo siya talaga mag-blink. Obligado siya mag-blink para isineset na po niya. $28 pa lang. Gawin natin 37. $30. 31. 33. 34. 35. 36. Sana lang. 30. Gagawin natin 37. Okay. Pag nag-stop po yan, sabihin okay na siya. Yun. O, gawin naman natin yung 37.8 yung kanyang off. Press natin to. Yan. O, i-down natin. Gagawin natin 37. 38.
37.8. Ayan. Pag gumito yan, okay na po siya. So, isa na po muna natin. Testingin po natin siya. So, ang ating settings ay 37 yung kanyang on at yung kanyang off ay 37.8. So, obserbahan po natin. Tingnan po natin. Yan po, umaandar po sa loob. Mabilis tumaas. Ano na po siya? 34.7. 35.2. Yan. 35.7. Obserbahan lang po natin yung yung atin pong off at saka on. Kailangan sa 37 ito, mamatay siya. Sorry, sa 37.8. 37.8 dapat mamatay. So 37 na siya, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Dapat 0.8 mamatay ito. Yun, namatay sa 37.8. Dapat sa 37.0 dapat umandar po siya. Para ibig sabihin ay goods yung ating mini incubator at tetestingin na po natin yan. So normal lang po yun na medyo tumataas siya dahil sa yung room temperature po niya. Actually kaya nga po siya may mga butas at kaya nga rin po siya nagsisirculate yung hangin sa loob dahil sa ganong status niya ay kaya kakita niyo po walang ilaw sa loob, wala na, patay nga po siya, kaya hintayin natin siyang bumaba naman ngayon. So sa ngayon ay 38.1 at hihintayin po natin siya 38.0 na, pababa na po siya. So malaking bagay po yon na yung init sa loob na may maintain pero hindi na tataas pa sa 37.8 yung init niya. Cooling down na po siya. Kailangan 37 naman siya ay aandar na uli siya. Ayan na po, 37.9. Try natin kung mag-on siya ng 37.0. Yan. So pag ito po ay meron ng mga itlog na nakalagay dun sa loob ay sa tingin ko ay mas mabilis siyang bababa kasi wala pa pong laman ito at tetesting pa lang po natin. At ito po yung ating mga itlog. Ayan. Ating ilalagay ng mga itlog. So ito po yung binabanggit ko sa inyo na napakasayang po nito. Ang nangyayari po nito ay malalaking lahi po ito. So makulay brown. So kaya testingin po natin. At ito po ay natutunan ko sa mga vlogger at nawa ay sa aking mga subscriber ay matuto din kayo para sa inyong mga bahay. Pwede nyo gawin to kung sakali. Lalong higit po sa tag-ulan, di ba? Napakahirap natin makapagpapisa ng ating mga alagang ng mga manok natin, yung mga itlog nila dahil sa ibang panahon. Dito po pag meron tayong mini, kung ito po ay mag-o-okay ay lalakihan ko pa itong ating na ito mini incubator, egg incubator. So pwede rin tayong magbalot dito pagka malaki na yung natin, pwede tayong magbalot dyan. Malaking bagay yan. 37.4. Hihintayin po natin yung 37.0. Yan.
37.3. So malapit na po siya. So ay mga pagkakataon tayo sa buhay natin, kailangan natin na medyo malibang. Habang naglilibang ay yun yung pong napapakinabangan. So ayan, tuloy-tuloy lang po. Sabi ko nasa loob pa rin yung temperature niya, yung sensor niya, o nasa loob siya. So ayan, 37.2. At lalagyan natin ang label. At magsisimula tayo ngayon. Ang alam ko po ay 3 weeks ito, o sa hanggang 17 days o 18 days ay ito ay meron na pong mga napipisa. So kaya ito po, araw-araw po siyang ibibiling nyo po yung itlog araw-araw. Araw-araw ibibiling ito. Sabi nila 3 times a day, pero kung andito naman ako sa bahay, po pwedeng 3 times a day. Pagka wala ako, 2 times a day, morning at saka bago matulog. Yun. So, meron kaming 24 na itlog dito. Hindi namin alam kung ito yung mga fertile. Pero kasi baka may mga nabasa na, hindi natin alam. So tatry po natin yan. Kung ano po ang mapisa sa kanya, di praise God. At least yung ating mini, yan po, 37 umilaw. Kita nyo po, ready na naman siya. Umilaw na siya. Ibig sabihin, continuous na po ang lamig niyan. Ibig sabihin, mamaintain na niya yung room temperature niya sa loob. 37.5, 37.8, mamamatay na naman to. Ganyan yan po yan. Ayan, namatay na naman po siya. On and off, ganyan lang po ang magiging sistema po niya. Ano po yan? Hanggang sa makapisa po tayo. Ayan. Kaya ngayong umaga ay nawa ay mayroon tayong napulot na actually napakarami nito sa YouTube. Pero yung aking mga subscriber ay baka mapanood nyo ito. Magkaroon kayo ng idea at nakakalibang po. So ganun pa man ay nagpapasalamat ako sa maghapon na ito na ginawa ng Diyos. Nawa ang ating mga buhay ay gamitin nating kaaya-aya. Inuulit ko yung ating devotion, alagaan natin ang pinagkatiwala ng ating Panginoon Diyos na mga alagang hayop natin sa ating bakuran. Kailangan din po nila ng pagmamahal. Kaya kailangan natin, paramihin natin sila. At ito po ang isa sa mga binigay ng ating Panginoon Diyos. Good luck, God bless sa ating lahat.